Robin, gustong sumama kay Pancher. O, gusto nyo ng pag-usapan yung kay Robin. Ha? Eto, harap-harapan na binabastos si Robin ng mga Duterte. Mga kababayan, bakit ko ho nasabi yan? Bakit ko ho nasabi? Eh di ba nga, yung ipinapasa, yung isinusumite o gustong ipasok na bill ni Robin Padilla, mga kababayan, eh ano, anti-dinastiya o anti-dynasty. Pero tingnan nyo naman po ang ginagawa ng mga Duterte. Basahin po natin ito, mga kababayan, ha? O, ayan. Although maliit, babasahin ko na lang po para sa inyo. Senator Robin Padilla naghain ng anti-political dynasty bill. Oh, ha? Naghain nitong Lunes si Senator Robin Hood Padilla, siya po ang presidente, kung di ako nagkakamali, ng PADAPA o PDP Laban, ng anti-political bill na tutugon sa mandato ng 1987 Constitution para pigilan ang pagkakaroon ng political dynasties. O yan. Sa paghain ng Senate Bill 2730, iginiit ni Padilla na panahon ng wasakin ang mga balakid na pumipigil sa pinakamahuhusay na Pilipino na manilbihan sa pamahalaan. Alam nyo naman po ang anti-dynasty, mga kababayan, di ba? Ayaw niyan yung kamag-anak, kapatid, ayaw niyan yung mga ganun. Tapos, biglang pasok ang mga Duterte. PRRD, Mayor, Baste, Vice Mayor, Pulong, Congressman, Sara Duterte, nandyan na, nakaupo na. Vice Presidente, bastos, binastos ang presidente ng PDP Laban. Paano yun, mga kababayan? Alam niyo po, no? Kung mataas ang respeto nila kay Robin Padilla, hindi nila ho gagawin yan, no? Isa din ho sa nakikita ko, mga boss, yung pagsasubmit o paghahain ni Robin Padilla ng anti-political dynasty bill, wala sa puso niya o hindi niya alam kung ano yung nakapaloob doon. Basta na lang ipinasa. Sino kaya ang gumawa? Yun ang tanong. Kasi kung siya mismo ang gumawa nito, mga kababayan, hindi niya ipapahiya ang kanyang sarili na magsasalita siya na okay sa akin ang 3 Duterte sa Senado. Isama pa yung anak ni Pulong na konsehal din. Ito po, mga kababayan, yung kilos ng mga Duterte, ibig lang sabihin na wala silang pakialam kung ano man yung ipinapasa ni Robin Padilla. Di ba? Sabi ni Shirley Fernandez, di naman alam ibig sabihin ng anti-dynasty bill na sinusulong niya. Mema lang si parang tumatak sa isipan ng taong bayan na, naku, yan si Robin, may isinusulong na bill yan. Hindi niyo pwedeng sabihin na walang ginagawa sa Kongreso yan. Magkalaban, magkakontra yung sinasabi niya at yung bill na ginawa niya. Ewan ko, kung siya gumawa talaga niyan. Magkakontra ho. So, ibig lang ho sabihin niyan, mga kababayan, hindi patas. Pag sa iba, kapag kayong mga iba ang gumagawa ng dinastiya, o magkakapatid, magkakamag-anak, hindi okay sa kanya. Pag mga Duterte, okay lang yan. Okay sa akin yan. Para may kakampi ako. Hindi ho para sa bayan yun. Para po sa mga Duterte yun, mga bossing. Di ho ba? Sir Mark, hindi si Robin ang mismong author o gumawa ng bill. Kasi salungat yung sinabi niya dun sa bill na gusto niya ipasa. Halatang walang alam. Sabi ni Ayen Hakutin. Correct po. Hindi talaga maiiwasan sa atin, mga bossing, na yan ang isipin natin. Strike anywhere si Padilla para masabi lang na may nagawa na bill. Correct. Tuloy natin ha. Given that this measure complies with the legislature's mandate to enable an anti-political dynasty law and is a step toward leveling the playing field in politics and governance, the passage thereof earnestly sought. Paano po yan, mga kababayan? Minsan, hindi ho natin alam, mga bossing, kung ano pinaggagawa nila dyan. Minsan, mauupo sa Senado, sabay chicha,
okay na yun. Di ba? Minsan sinasabi niyo, minsan hindi ko naiintindihan kung ano yung mga sinasabi nila doon sa loob ng sesyon. Yari tayo. Ilan po ang total ng senador natin? 24. Minus mo na yan, si Binoy, na mukhang wala. Pasweldo lang. Pasweldo lang sa tax ng bayan, mga bossing. Kaya, sa mga ganitong senador po, na kagaya ni Robin Padilla, maaapektuhan na po yung mga susunod na tatakbo ng senador, tapos artista. Naku, si Ipe Salvador nanganganib. Kaya Ipe, kapag ikaw ay natalo, sisihin mo si Binoy. Bakit? Hindi inayos eh. Siya yung magiging reflection ngayon nung mga kumakandidatong artista. Hindi naman po natin nilalahat ng artista ay hindi pwede. Pero si Binoy po ngayon, ang refleksyon ng mga artista, mga kababayan. Pag nakikita mo, ganyan yung ginagawa ni Binoy, tapos may papasa-pasa pa ng bill na hindi alam kung ano yung nilalaman nun, magkakontra yung gusto niya at yung bill, pasweldo lang ng taong bayan. Sasabihin ng mamamayan, naku, lalo siguro si Ipe. Baka pag kinontra pa natin si Ipe, sabihin, mamatay na kayong lahat. Di ba? Mga bossing, ay nako, eto talaga tong mga tao na to. Pagka yung tipong, wala na, laos na sa pelikula. Ang ginagawa ng libangan, politika na. Huwag ganoon mga sir, kawawa ang taong bayan. Sayang ang pera ng bayan. Ibigay natin talaga doon sa mga talagang marunong magpatakbo. Huwag yung, laos na ako, wala nang tumatanggap sa akin sa pelikula. Sige. Ang hobby ko ngayon is politika. Di ba? Just Vincent. Anyway, mga boss, chief, amo, sir, 1,000 viewers. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating live stream. Mamayang umaga po, alas 9 ng umaga o alas 10 ng umaga, tayo po ay naka-live ulit, mga kababayan. Maraming salamat. God bless po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like bago kayo lumabas ng ating channel. Paalam po, mga kababayan. Ayan, si Binoy na mukhang wala. Pasweldo lang. Pasweldo lang sa tax ng bayan, mga bossing. Kaya, sa mga ganitong senador po, na kagaya ni Robin Padilla, maaapektuhan na po yung mga susunod na tatakbo ng senador, tapos artista. Naku, si Ipe Salvador nanganganib. Kaya Ipe, kapag ikaw ay natalo,